Hello ladies and boys. Ani nasad kita karon para sa bag-o nga confession. Tawga lang ko sa pangalan nga Ses from Northern Mindanao. Atong sugdan ang akong storya dadtong nag-ilami ni Josh 8 years ago. I was 22 years old atong panahona. Bag-o ko nga graduate og nag-ilami sa Osaka conference. He was 29 years old, lawyer, a good-looking guy, 5'7", ug pution. Sukat ato, we go out every now and then. And after a month nga nag-uyab ni, tulo pa lang kabulan ang milabay, di kasal ni kay nabuntis na ko. Things happened so fast. But I know in my heart na I love him. I love him so much. Ang pamilya niya arangan and so is he. Aside sa abogado siya, he has investments and business around the province. Gaingon ng mga tao nga swerte daw kaayo ko. Kayang akong nabana, dato o gwapo. But I don't see him as my cash cow or sugar daddy. I see him as my husband nga higugmaon ko hangtod sa kahangturan. It seems very unreal. All the things he provide, money, shelter, expensive gifts, travel abroad, dreamy and fancy. Nanganak ko sa among kinamagulangan, things seems very perfect. He loves my son. We are a perfect family. I can say I have an easy life at that time. Dili na mamoblema sa bayronon, pagkaon, ug mapalit pa nako ang akong luho anytime. I came from basta makahumanlag og eskwela ang mga anak, okay na kaayo. No investments, no properties. Middle class family. Dili mi dato pero ang akong mama ug ang akong papa makapakaon namo tulo ka beses sa isa ka adlaw. Inubanan pa sa ilang dakong gugma para namo. I remember, my mama was so shocked when I got married with Josh. Pero niingon ko nga ma, love kaayo na ako si Josh. Maong mi-support na lang ang akong family, kay happiness man ako. Very perfect. Ug sa ka-perfect, I forgot to stand on my own. Wala ako kahuna-huna nga mag-work because naanatanan sa table. Josh is a very hard-working husband. Dili kaayo siya expressive, but I know he loves me. 2 years after nanganak ko sa among second child, this time girl na and liwat kaayo na ako. After ko nanganak, enroll dayon sa fitness gym para balik alindog. Pagwapa diri, pagwapa dito. Murag artista lang ang peg ato nga time. I want to be perfect sa atubangan ni Josh. Though abunda gyud og financially, but wala na ako abosari. Tama-tama lang gyud akong ginagasto. Mag 1 year ang akong bunso, si Josh murag nagbag-o na. Dugay na kaayo siya tig-uli. Permi overtime og usahay gani kadlaw na kaayo. Og ako, I understand him kay for us man pud na iyang pagpakasubsob sa trabaho. Sometimes ga-outing na sila with his frat bros or barkada niya. Ug usahay sab ga-travel siya sa abroad nga siyara usa. Sa una, kuyog gid ko niya but karon dili na. Nagkadugay, nagkalai na ang iyang treatment nako. Yes, sa ako lang kay sa akong mga anak,
gahatag man pud siya og oras. To tell you honestly, 2 months na nga wala mi ga love making. Dili ko ga-initiate kay sa puton siya. Basin stress lang yun sa trabaho, kay busy siya always sa iyang phone. At katutanan, wala to'y mali siya nako. I let it pass. Kadugayan, nasakpan ragid na ako siya nga mamayi. Sakit. Sakit kaayo kay pila na di ay ko ka months niya giloko. Nahibalaan ako nga dili lang isa ka bayi, kundili daghan. I-confront na ko siya, ignon lang kog, wala rato. Sa inyo man gihapon ko mag-uli. Sige ba mo reklamo? So gusto siya nga mamayi nga okay ra nako? Kanang stick with me or leave? Ako nga nagunahuna sa among mga bata. Mistake ko niya kay bisan, klaro kaayong bisan kinsang girls na lang ang iyang kauban. Gapasagdaan ako. I know mo endra ng ingon ana kay di ba ang ilang ingon sa pamilya ra gihapon ka mo uli. Second birthday sa akong bunso og nagpa-party mi. Daghang bisita anang uban wala gali ko kaila. Na ay babae nga giabot. A very beautiful lady. Sparkly and glittery ang entrance. To my surprise, giduol dayon siya sa mommy og sa igsuon ni Josh. Beso-beso sila ang chika-chika. Ila pang gipaduol ang akong baby girl o gikugos niya. Mas na-surprise ko nga si Josh miduol pod og ni hugs og beso-beso. Close siguro kaayo ni sila. Ang mga igagaw niya kaila ko og imposible igagaw ni niya. The way mo tan-aw si Josh sa babayi, may halong something same with the girl. Iyaw kapalingod sa table, iyang parents. Wow, ako man gani naara diri sa kilid. Ba't ako lang nga gipasagdan? Permi na lang nga wala si Josh. Kadlawo na mo uli. Weekends na ay lakaw permi, ug nagsugod na kog ka-stress. Kung ako siyang i-ask, para ni nato kung di ko matrabaho mag-unsa ta. Ikaw na araman ka diri sa balay. Ug karon, mo akong nahunaon, insulto di ay kaayo to. Same rag schedule niya. Wala permi sa balay, ug sige siyag outing. Bothered na kaayo ko. Kay aside sa wa siya time na ako, dili na pod siya makig-love making na ako. Pauli ko gikan sa mall, si Josh pasulod sa hotel nga naay kuyog isa ka bayi, ug nag-ingon lang ko sa akong kaugalingon nga naa siguro'y meeting. Another incident, sa iyang cellphone na ay mga picture kuyog niya ang isa ka bayi. Ang bayi katong naa sa party. Tawagon na lang nato siya sa pangalan ni Glitter. Diretso kog ukay sa iyang bag ug naa didto tanan receipts from so many hotels, restaurants, plane tickets, gifts ring, necklace, and to my surprise, receipt from a car company. In short, nagkuha siyang car. Pinakagyod resibo from Pag-ibig, housing loan, house condo. Condo pagyod. Mao nga gi-confront nako siya. Josh, unsa nang mga resibo sa imong bag? Pero wala siya mingtingog. So ni anak ko, natubag ako. Ug iya kong giignan nga kabalo na kag unsa na. So ni anak ko nga, kinsa nang bayhana? Kailangan yun kuhaan og kotse o kondo? Ug niingon siya na ako nga ses, dugay ra kung gusto mo storya, bulag na ta.
So natingala ko, Josh, naunsa man ka. Ug iya kong giignan nga di nakanako love. Ato nga time gusto na ko mamatay. Hastang sakita nga akong gi-check tanan ang background ni Glitter. Ex-girlfriend di ay siya ni Josh for 4 years. Pero nagbulag sila kay naminyo si Glitter og lain. Sa kadesperado ni Josh, nangita siyag kalingawan, which is ako di ay. Lingaw-lingaw ra di ay siya ato nga time. Pila ka tuig, namatay ang husband sa girl o karon, back to each other's arms na sila. Panakit butas ra kong Josh. Lami kaayo pakamatay atong tayma, ba't ang akong mga bata gusto kog buo gyapon mi. Mukatawa lang gani sila nga ma-melt dayon ang akong heart. Niingon si Josh nga, permahining papers. So niingon ko kaniya nga, annulment? Josh, dili ta magbulag. Pero niingon siya nga wala na ko'y gugma nimo. Ug akong gitubag nga sige lang. Bahala, wala na kay gugma nako. Basta diri lang ka. And then he responded, gasakit-sakit kas imong kaugalingon. But I answered him, Josh, please. Stay para ni Gab ug ni Jenny. Mao nga wala na dayon ang annulment. So ang setup, naa siya sa Monday, Thursdays ug Friday namo. The rest including weekends, iya Glitter na. At first sa sakita at kadugayan na anad na ko. Kaysa nga walay amahan ang akong mga anak and financially wala kay ikasustain sa akong mga bata. Abi ko mao na to'y pinakasakit but dili pa di ay. Sa events, parties, outing, si Glitter ang iyang dalon. Even sa birthdays, anniversary sa iyang parents, si Glitter gihapon. Present ang akong mga bata dito ug ang nahimong mama nila si Glitter. Naay mga pictures nga ang akong mga bata is with Glitter and Josh. One big happy family kaayo sila tan-awon. Unya ako, naa sa balay. Di man kay bawal ko muadto, but gi-separate na lang nako ang akong kaugalingon nila. Sakit oy. Naitsapwera ko nga ako man untay legal, pero di mahal. Weak kaayo ko para mo fight for my kids and for me and Josh. Gihilak na lang nako sa banyo ang tanan. Kaingon ni Josh nako kung magsinamok daw ko mag-analgi daw mi. So ako, bisan wasak-wasak antos lang yun. But last act na, nakaingon na gid ko, sakto na, give up na ko. Kay iya nang ginadala si Glitter sa balay. Magdula-dula pa sa akong mga anak og sweet kaayo sila, atubangan sa akong mga anak. Nangutan akong Josh, wala nagintay chance. So gitubag ko niya nga sa una ra kanako ingnan bulag ta. Ikaw may dili mo bulag. At that time, naghilak na ko. Josh, gibuhat na akong tanan para mabuo lang ni ang atong pamilya. Akong gihatag tanan-tanan. Nagpakababa na ko para lang unta mo balik imong gugma nako. At he responded, si Glitter ang akong gihigugma sa una. Karon,
taman sa mamatay ko. And then I said, sige mauman ka Josh, muhawa na lang ko diris balay, kami sa imong mga anak. And then gitubag siya nga, asa ka mo kuhi, ug ibuhi nila. And then I said, kayaho na ako Josh para nila. Pero gitubag siya nga, kung dalon nimo ang mga bata, di ka kakuhag suporta gikan nako. Ug ayaw hunahunaag, kasuhan ko nimo kay kabalo ka, unsay kaya na akong buhaton. Mao to nga sa sala, niingon ko niya nga Josh, mulakaw nako. Dili na lang nako dalon si Gab ug Jenny. Ikaw na'y bahala nila. Ayaw sila pabayai bisan kung mga anak na mo ni Glitter. Higugmaa sila Josh. Kung wala na nimo sa ako nahatag, sa atong mga anak na lang palihog. Mao to nga naghilumbra siya, ug nilakaw kos balay nga tulog ang akong mga anak. Ug mao kana ang atong part 1 sa confession nga bakit kung sino pa. Salamat sa inyong kanunay nga pagpaminaw.